Bes, kumusta po? Ito naman, may kaibigan tayong nagtatanong sa atin. Nagtanong siya kasi bumili daw siya ng with brills, na jewelry with brills, ano ho. Mataas na ang pagkabili niya. Yun ang sabi ko sa kanya kasi kaibigan ko lang siya. Dito lang sa lugar namin. Sabi ko naman kasi sa kanya, sabi ko, pag bumili ko kasi kayo ng brilyante, dapat meron kayong kasama ang marunong tumingin. Kasi maraming pag binenta sa inyo yung brilyante, napakaganda ng sinasabi ng mga seller, ng mga nagbenta sa inyo. Sa tao-tao man or sa online, napakaganda. Talagang mapapainganyo kang bibili. Ngayon, nagtataka siya, ang mahal-mahal daw ng kuha niya, mahal-mahal na pagkabili niya. Bakit nung dinala niya sa pawn shop nung kailangan niya ng pera, ang baba lang daw ng tanggap. Halos walang presyo yung brilyante. No, halos walang presyo yung brilyante. Pero ang brilyante daw niya, ang sukat noon, sa pagkakatanda ko, sinabi niya, nasa 0.15. Nasa 0.15, 4 na piraso yon, no? Napakababa daw ng kuha. Samantalang pagkabili niya, napakataas. Wala pa nga daw sa kalahati sa presyo ang tanggap ng pawn shop. Alam niyo ba kung bakit, mga best friend? Bilang matagal na ako sa pagtatrabaho, for 20 years ako nagtatrabaho sa pawn shop, ay marami akong mga experience, no? Gusto kong ma-share sa inyo. Ang isang appraiser, pag nag-appraise po kasi yan, ang isang pawn shop, let's say pawn shop, no? Pag nilapit mo sa isang pawn shop, pansinin niyo, no? Ang tanggap, palagyan lang natin, ang tanggap ng pawn shop dito ay 10,000. Punta ka sa kabilang pawn shop, hindi na 10,000 yan. Maaring 7,000 lang or 6,000 lang. Sa kabila naman, maaring mas mataas pa doon. Maaring 12,000, 15,000 ang kuha sa kabila. So, hindi pare-pareho. Maraming factor kasi yan, mga best. No? Unang-una ho, i-consider natin yung kakayahan ng isang appraiser. Maaari ho, nung magsanla ka, sabi ko nga sa kanya, maaari nung nagsanla ka, ang tao doon, maaring wala yung tunay na appraiser doon. Kasi may mga pawn shop kasi pag absent yung appraiser nila, may mga reliever yan. Minsan naman, ang mag-appraise, trained yan sila, no? Minsan yung bolt nila, yung kung sino mang marunong doon sa company o doon sa branch nila, yun ang magte-take over yan pagka wala yung pinaka-appraiser nila. Napalagay natin well trained, no? Pero yung trained din yung pwedeng tumanggap doon. Kaso makachempo ka, diba? Nakachempo ka ngayon nang napakababa yung kuha. Nagpe-playing safe yon. Kasi unang-una, maaaring hindi talaga tunay na appraiser yon. Palagay po natin, pangalawa, tunay na appraiser yon. Maraming training yon. Maraming alam yon pagdating sa pag-appraise dahil maraming ang workshop. Pero mahina naman ang loob nun. Mahina ang loob. Kaya laging nagpe-playing safe siya. Kahit alam niya na gano'n yung appraise, pero kung nag-playing safe siya, ibababa niya ngayon. No? Ibababa niya yung appraisal value. Dahil kasi, pag once kasi nagkamali sila, pag sinagad nila yung pagtanggap ng isang item, yung mga brilyante, no? Palagay natin, brilyante, no? Pag once kasi nagkamali sila ng konti, narimata. O palagay lang, hindi pa narimata. At chinek, nung may nag-check sa kanila. Chinek, sabihin, mali yung price mo dito, dapat ito lang. Iano agad yun eh. Sabihin agad nung over-appraise ka dito. So kakabahan yung tumanggap. Kasi pag once marimata yun, pag na-over-appraise yun, declared kasi ng unang pagdating sa rimatado, over-appraise nga, babayaran kasi ng empleyado yun kung sino man tumanggap doon. Kaya, syempre, babawa sa sweldo yun. Kaya lagi silang nagpe-playing safe. No? Yung mga appraisers na ganon. Pero may mga appraiser din naman. Bakit sa kabila, mataas ang kuha? Bakit nung, pwedeng sabihin natin, nung sinala ko last time ito yung presyo, nung bumalik ako,
mataas na, no? Pwede tumaas ang rate nila. Pangalawa, pag iba ang tumanggap, maaaring yung tumanggap, expert yon. Expert. Yung mga expert, ibahin mo yung expert pagdating sa diamonds. Kasi ang mga eksperto, kaya nilang i-justify yung tanggap nila. No? Kahit sabihin man na nag-check, oy, overpriced ka dito, kaya nang i-justify. Mga expert yun eh. Kaya nilang panindigan. Yun yung malakas ang loob. May alam at malakas ang loob pagdating sa trabahong ganyan, mga bes. No? Pag doon naman sa kabila, palagay na lang natin, bakit sa kabila mababa? Maaari yung pawn shop na pinuntahan mo, na hindi ibang pawn shop naman, mababa ang rate na pagdating sa mga diamonds. Lalo na ngayon, bihira ka lang makakita nga ng pawn shop ngayon na nagsasagad sa mga diamonds kasi maraming lab grown. Lab grown. Kasi, ang mahirap kasi ngayon, may tester ngayon, lab grown tsaka natural diamond, pag tinest mo, maling tester na nakita ko pag tinest mo siya, ang nagre-registro doon, diamond siya. Pag lab grown, diamond pa rin, kasi pareho kasi diamond yan. So yung tester hindi pa sabi ng tester lab grown to, hindi pa sabi ng tester natural to, hindi po. Diamond pa rin ang kalalabasan. Kaya maraming nagpe-playing safe ngayon. Yung mga pawn shop, yung mga appraisers. Pero yung mga eksperto, balik tayo sa eksperto po. Mga eksperto kasi, pwede lang masabi lang na lab grown to at natural to, gamit lang loop lens. Loop lens po, pwede gamitin nila. Kasi may mga dahil expert nga, mayroon silang special na alam pagdating sa mga appraiser, no? Pag sa appraising, no, mga best. Kaya yun lang po, no, best friend. Huwag kang magtaka na binili mo ng mahal at sinala mo ng halos na wala pa sa kalahati yung presyong tanggap. Maraming factor po yan. At isang tip ko pa sa inyo, pag bibili kayo ng diamonds, mas maganda bumili kayo ng white na lang. Pinaka-safe, white. No? Kung mayroon mang konting kulay, kunting-kunti lang, yung mga light silver cape, no? Yung hindi siya halos pansin mo yung kulay na pagkadilaw niya, halos hindi mo pansin. Pwede yun. Pasok yun sa mga pawn shop. May mga presyo pa rin kahit paano. No? Yung tanggap kasi ng mga pawn shop ngayon, yung white, as commercial white, light silver cape, tsaka silver cape, yun po yung mga tanggap nila. Tsaka yung pagdating sa clarity, A, B. Yun yung tanggap nila. Pag bumaba ka pa sa B, naku, hindi na tinatanggap yan. No? Yun lang best. Kung may katanungan kayo na hindi detalye sa inyo yung sinasabi ko, mag-comment lang po kayo. Sasabihin ko po sa inyo. Tungkol sa pawn shop, tungkol sa mga jewelry. Ano pa yun, mga best. Sa mga napadaan sa aking channel, please subscribe, like, and share na lang po itong video ko. Bye-bye, best friend.